Saging saba at itlog ay pagsasamahin natin sa isang napakasarap na recipe. Gagamit lang tayo ng ating saging saba. Paalala lang, kailangan hinog na hinog ang ating saging saba dito para mabilis ang ating pagdurog at maging matamis ito. So kung ganitong kalalaking saging saba ang ating kailangan dapat gamitin, 3 piraso lang ay okay na para sa ating recipe ngayon. Kung ganito naman kalalaki ang inyong saging saba. Pagkatapos ay gamit yung ating device na yan. Gamit yung ating pandurog, ay durugin lang natin yung ating saging saba. Pero kung wala naman kayo niyan guys, ay pwede naman tinidor na lang inyong gamitin. Or kung meron kayong food processor, ay pwede yon. Or kung meron din naman kayong blender, ay pwede din sa blender guys. Basta't siguraduhin lang natin na sobrang durog na yung ating saging. So ayan guys, habang nagdudurog tayo ng ating saging, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na, at sa ating Facebook page mag-follow na kayo. So crack lang tayo ng 2 buong itlog, isa lang pala guys. Pagkatapos beat lang natin gamit yung ating wire whisk. Siguraduhin lang natin na mag-corporate yung ating itlog dun sa ating saging. Pagkatapos kuha lang tayo ng ating all-purpose flour. And then, kuha lang tayo ng 1/2 cup ng ating all-purpose flour. At pagkatapos, i-mix lang natin ito hanggang mag-corporate na nga. At pagkatapos, maglagay tayo ng 1/2 cup ng tubig at 2 tablespoon ng ating brown sugar. And then, mix lang natin siya guys. Pagkatapos, pag nag-combine na silang lahat, yung ating mga nilagay na ingredients, ay magdadagdag pa tayo ng ating chocolate chips. Pero optional lang guys ha, yung ating chocolate chips, kung wala naman kayo nito, ay pwedeng hindi naman. Pero para mas lalong sumarap ay maglalagay tayo ng chocolate chips. Kung wala kayong chocolate chips, pwedeng mani ang yung ilagay dito, or kahit ano, or kahit wala naman, pwede. Mix lang natin siya guys. Pagkatapos set aside lang natin ito dahil magpiprito na tayo. So kuha lang tayo ng ating kawali. Pagkatapos ay painitin natin ito bago natin yung mag-grease ng ating oil. So lagay lang tayo ng konting oil lang guys kasi papan-fry lang natin yung ating recipe ngayon. And then grease lang natin gamit yung ating brush. Pagkatapos, yung ating apoy dito guys, mahina lang para hindi ito masunog. And then meron tayo ditong ice cream scooper, yung maliit guys, yung pinakamaliit. And then scoop lang natin yung ating butter, and then ilagay na natin at iprito na natin dun sa ating frying pan. Ayan guys, yung ating size ay nakadepende yan sa inyo. Kung magnenegosyo ka ay lakihan mo at pwede mo itong ibenta ng 5 to 10 pesos. Pero sa ganitong guys, bite size na ating size, ay pwede mo itong ibenta ng 3 pesos bawat isa. Nakadepende rin yan sa inyo. So lutuin lang natin siya ng 1 to 2 minutes in a low to medium na apoy. Pagkatapos flip lang natin siya guys. And then lutuin na lang natin ng 1 minute yung other side dito. So medyo nasunog yung ating recipe, yung ating unang salang kasi napabayaan natin yan guys. So hindi nyo dapat damihan yung oil kasi magiging oily yung ating gagawing na pancake. So after 1 minute guys ay hanguin lang natin ito
and then ilagay natin sa ating strainer para lumamig ito. At pagkatapos ay ulitin lang natin guys. Kuha ulit tayo and then grease lang ulit tayo ng ating oil. So wag natin damihin yung ating oil guys para hindi siya maging oily. Pagkatapos scoop ulit tayo. So ayan guys ha, nakadepende sa iyo kung gaano kalaki ang inyong gustong pancake dito. Nakadepende rin yan sa inyo guys kung anong gusto nyong ilagay. Pwede kayong maglagay ng cheese or pwede din kayong maglagay ng mani or kaya nang sa atin naglagay tayo ng chocolate chips. So ayan guys, pwede din ito ni-bake or gawin nyo sa inyong air fryer. Nakadepende na rin yan sa inyo kung anong technique ang inyong gusto dito. So pagkatapos ito guys, ay mag-plating na tayo. Pero bago yan guys, ay mag-subscribe at mag-follow na kayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Happy Tammy at Happy Tammy by RD. So hanguin lang natin ito at mag-plating na tayo. So ayan guys, para mas lalong sumarap ay lalagyan natin ito ng ating honey or maple syrup. Or pwede rin kayo maglagay ng chocolate syrup or strawberry or depende na rin yan kung anong available sa inyo. Tapos, taste test na tayo. Hatiin natin sa gitna. Sarap. Lame. At pagkatapos, titikman na natin yan guys. So, diba ang sarap? Alam kong takam ka na. Para sa ating complete list of ingredients ay inilalagay natin dun sa ating description box sa baba. Ayan guys, para sa ating bite-sized pancake ay pwede mo itong ibenta ng 3 pesos bawat isa. Pero kung magnegosyo ka ay pwede mo itong lakihan at pwede mong ibenta ng 5 to 10 pesos depende sa laki at gastos mo. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Mag-like and subscribe na kayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, Happy Tammy by RD, dahil malapit na natin ma-reach ang ating 10,000 followers. At abangan nyo guys ay magpapag-giveaway ulit tayo ngayong buwan ng air fryer. Kaya abang-abang lang guys sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel para sa ating mga updates. So thank you for watching. Stay safe. God bless and love you all.